hallelujah. Praise the Lord. Salamat sa Diyos. Yung tayo natin tumayo, tayo mag-uumpisa sa ating pag-awit sa Panginoon. At bago yun, tatawagan ko si Sister Amy para sa opening. Morning po. Sige po, tayo pong lahat ay manalangin. O aming Panginoon, Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat ng bigawa ng langit at lupa. Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyo sa oras na ito, O Lord God, Panginoon. Inaanyayahan po namin ang iyong banal na Espiritu, O Lord God, Panginoon. Punuin niyo po ang buong sambahan na ito, O Lord God, Panginoon. Lord, lahat ng nandito, O Lord God, Panginoon, ay buksan mo ang puso at isip, O Lord God, Panginoon, upang kami po, Panginoon, ay malaya makasamba sa inyo, O Lord God. Mabigyan po namin kayo ng kapurihan, O Panginoon. Buksan niyo po ang aming puso at isip upang ang bawat salita, Panginoon, na galing sa iyo ay tumimo, Panginoon, sa pinakamatabang puso po namin, O Lord God, umusbong, magbunga, upang ito po, Panginoon, ay ma-share po namin sa aming mga kaibigan, kamag-anak, kakilala sa aming komunidad, O Lord God. At sinasaway ko ang anumang plano ng kaaway, any distraction in Jesus' name. Lumayas ka sa pangalan ni Jesus in Jesus' name. Salamat po, O Lord God. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang service na ito, O Lord God. Tinataas ko po sa inyo, Panginoon, ang team, ang praise and worship team, pati ang tambourine dancer, O Lord God, ang magpipreach, Panginoon, ay lukuban niyo po sila ng iyong banal na Espiritu, O Panginoon, at ang magpipreach, Panginoon, ay bigyan niyo ng knowledge, wisdom, at ng malinaw na maihayag, Panginoon, ang iyong mensahe, Panginoon. Salamat po, Lord, sa lahat ng kapurihan at pinakamataas na papuri. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Yes, Lord.
si Sister Heidi. Magandang umaga po sa lahat para po sa ating offering verse. Ang offering verse ko ay nasa Proverbs 11:24 hanggang 25. Basahin ko po. Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Minsan po, pagka nagbibigay tayo sa Panginoon, may thinking tayo. Tsaka ako magbibigay kapag makaluwag-luwag na. Tsaka ako makapagbigay sa Panginoon kapag wala na akong binabayaran. Di ba meron tayo ganun thinking? Kasi syempre, nakikita natin yung pangangailangan. Isa sa pinaka-favorite kong offering na nag-offer is yung widow na nagpakain kay Elijah. Di ba alam naman natin yung kwento na yun? Ang sabi ni Elijah, bigay mo sa akin, magluto ka muna ng para sa akin at saka magluto ka ng para sa iyo. Pero yung hinihingi niya, last meal na yun, hindi siya 10%, hindi siya tira-tira. Huling kain na yun. Pero po, ibinigay niya sumunod siya kay Elijah. Hindi natin mararanasan ang miracle sa giving kung hindi natin susubukan at hindi tayo susunod sa Panginoon. Mahirap po, di ba? Kasi last minute na bibigay. Pero hindi mo masusubukan ang miracle ng giving kung hindi ka po nasusunod. Walang mo nangyayaring miracle hanggang hindi ka sumusunod sa Panginoon. Sabi po sa 25, ang taong matulungin sasagana ang pamumuhay at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Alam niyo po, ang blessing, yung dito sa babaeng, sa widow na to, natutuwa ako dito sa kwento. Na-preach ko rin siya, kaya favorite ko siya. Natutuwa ako dito kasi tawag nito, hindi na siya yung pinagpala ng Panginoon. Di ba po? Dalawa silang mag-ina na survive para sa kinabukasan, para sa makakakain siya. Pero nang ibinigay niya, hindi lang sila yung nakatanggap ng blessing. Na-extend yung hindi naubos yung harina at saka yung oil. Dahil sa pagsunod niya sa Panginoon. At ang bukod pa doon, nakakatuwa sa Panginoon. Nakapag-share pa siya. Diba? Kaya kung pagka tayo yung pinayaman ng Panginoon, dapat maging kagaya tayo ng widow. Hindi natin i-withhold yung blessing na ibinigay sa atin ng Panginoon. Dapat matuto tayo mag-share. Kasi the more na nagbibigay tayo, the more tayong pinagpapala. Pag ikaw wala kang matatanggap kasi nakasarado Kapag binuksan mo, ay matatanggap ka. Ganun po. At kadalasan din po kapag tumutulong tayo, tutulong ako sa tao to kasi alam ko babalik din to kasi may kakayanan siya magbalik. Di ba meron tayong ganung konsepto? Ako hindi sabi ganun, di ba? Yung totoong tao, di ba? Tutulong ako sa kanya, pero po, kapag tumulong tayo sa walang kakayanan, alam niyo po ang may utang sa atin, si Lord. At kapag si Lord po ang nagbayad mo, grabe po ang interest ni Lord pag nagbayad. Kaya po, huwag po tayo matakot. Sumunod muna tayo sa Panginoon sa pagbibigay. Doon po natin makakagdag at may experience yung miracle ng giving. Hindi po dadating yung sobrang pera sa atin bago tayo magbigay. Ang sabi po ng biyanan ko, walang sobrang pera. Diba po? Hindi sobra ang pera mo. Kasi lagi kulang. Dahil patas ng bilihin. Kaya kahit kailan hindi ka makakapagbigay kasi hindi talaga sobra yung pera mo. Pero kung ilalaan mo sa Panginoon, ibibilas ng Panginoon, doon mo mararanasan ng giving. Tayo ay manalangin. Hallelujah, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa biyaya mo. Sa biyaya mo kami umaasa. Sa katapatan mo kami umaasa, Panginoon. Lord, i-bless mo, Panginoon, ang aming resources ng income. Pagpalain mo ang bawat business. Pagpalain mo ang ama ng tahanan na naghahanap buhay. Pagpalain mo kanilang kalusugan. Ingatan mo sila, Panginoon. Ang mga ina ng tahanan na naghahanap buhay. Lord, i-bless mo sila. Pagpalain mo sila, Panginoon. Ang mga anak, ang mga young people, Panginoon, na naghahanap buhay. Pagpalain mo sila. Lord, tulungan mo kami na makapagbigay ng para sa iyo. Dahil karapat dapat ka ng lahat, Panginoon, ng aming tinatanong. Ng lahat ng aming tinatanong.
Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Thank you po. Amen. Special ang worship team.